Maraming salamat. Tayo po ay dadako sa pag-aaral at pagbubulay ng kanyang salita. At pansamantala tayong titigil dun sa ating pong pag-aaral sa Proverbs. Mayroon pa tayong mga ilang Proverbs na pwedeng tingnan at pagbulay-bulayan. Pero naalala ko lang kasi nung nakaraang fellowship ng men's and women's doon sa Nasugbo ay napag-usapan namin sa men's fellowship namin patungkol doon sa new creations, lalo na yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. And naisip ko na dahil nga kulang yung oras ng panahon na yon para pag-usapan yon, naisip ko na mas maganda sigurong talakayin ko sa isang sermon itong bagay na ito. Bagamat I don't promise that I can explain it in a very detailed and vivid way. But at this time, let me invite you to open your Bible to the book of Isaiah, chapter 65. Isaiah, chapter 65. So kung kayo ay Amerikano, ang bigkas ay Isaiah. Pero kung kayo ay British, Isaiah. So Isaiah chapter 65, babasahin natin verses 17 to 25. Isaiah 65, 17 to 25. Sapagkat narito ako'y lumikha ng bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o darating man sa isipan. Ngunit kayo'y matuwa at magalak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat aking nilikha ang Jerusalem na isang kagalakan, ang kanyang bayan na isang kaluguran. Ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligayahan sa aking bayan. Ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon doon ng sanggol na nabuhay lamang ng isang araw o nang tumanda man ng hindi nalubos ang kanyang mga araw. Sapagkat ang kabataan ay mamamatay na may 100 taong gulang at susumpain ang taong hindi makakaabot ng 100 taong gulang. 100 taong gulang. At sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirhan ang mga iyon. At sila'y magtatanim ng ubasan at kakain ng bunga niyon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang titira. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat gaya ng mga araw ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga araw ng aking bayan. At matagal na tatamasahin ng aking pinili ang gawa ng kanilang mga kamay. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kapahamakan. Sapagkat sila ay magiging supling ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. At mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako. Samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako. Verse 25. Ang asong gubat at ang kordero ay manginginaing magkasama at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o maninira man sa lahat kong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon. May magandang nangyayari ngayon sa Israel dahil ayon sa balita ng Al Jazeera ay meron ng work out na ceasefire sa pagitan ng mga Israeli forces at ng Gaza o yung Hamas, no? At bahagi daw ng agreement na ito ay magpapalaya ang mga taga-Israel ng kulang-kulang 2,000 mga prisoners of war nila ng mga Palestino. At gayon din naman, ang mga taga-Gaza ay magpapalaya ng kanilang mga captives. Maganda ang development na ito sapagkat nakita nyo kung manonood kayo o sumusubaybay kayo sa nangyayari doon, nakakalungkot na makitang maraming mga inosente ang namamatay sa digmaang ito, nagpapasabog sa isang lugar. Buti sana kung ang pinasasabog ay nasasabugan ay mga
mga puwersa lamang, pati mga inosenteng, mga bata, nasisira ang napakaraming mga establishment. At nakikita natin na marami ay natatakot at marami ay nahihirapan. Pero isipin natin, ito'y nangyayari sa bayan ng Israel. Marami sa panahon natin ngayon ay tumitingin pa rin sa Israel na isang espesyal na bayan. Ito ay madalas na paninindigan ng mga kapatid natin sa dispensationalist camp. No? Pero isipin nyo, napakahirap isipin o para sa akin, isang mind-boggling na ang espesyal na bayan ng Diyos ay frequently involved sa mga digmaan. Involved sa terrorism, atrocities. Ito ba ang bayan ng Diyos? I guess, it is because many have mistakenly believed na yung pangkasalukuyang Israel ngayon ay siya pa rin, yung Israel noon. Ay ito po ay isang pagkakamali na dapat maituwid. No? Tandaan natin, mga kapatid, the present Israel today is different from the Israel in the Bible. Yung unang Israel, ito yung mga kinatipan ng Diyos na lumabag at sumira ng kanyang tipan. Sa lumang tipan pa lamang, mababasa na natin na ang bayang ito ay nahati dahil sa pagsuway. Nagkaroon ng northern, nagkaroon ng southern kingdom. No? Pagkatapos lumusob ang mga taga-Babylonia para parusahan ang southern kingdom. Pagkatapos ng 70 years, nakabalik sila ayon sa propesiya. Pero noong 70 AD, ang bayan ng Israel ay tuluyang winasak at nagkawatak-watak ang mga tao rito. So, wala na yung bayang ito. Iba na ito. Samantalang ang pangkasalukuyang bayan ng Israel ay nangyari lamang at naitayo noong 1948 ng payagan ng United Nations na bumalik ang mga Israelita sa kanilang bayan. So, this is a very different Israel. In fact, hindi na nila kilala ang kanilang lahi. Hindi na ito yung mga tribo-tribo noong unang panahon. At ito ay isang bagay na dapat maging malinaw sapagkat noong 70 AD nang lumusob ang mga Romans sa pamamagitan ni Titus the Great, hindi lang niya sinira ang templo, pinagwatak-watak niya ang mga tao. At since then, wala na ang bayan ng Israel. 1948, naibalik ito. At ito'y isa ng kakaibang bayan na hindi konektado sa dati. No? So, palagay ko, kaya nagkakaroon ng problema dahil na tinitingnan pa rin na it is a special nation because they want to connect this to the old, new covenant nation. Pag tinignan natin sa bagong tipanan, nagtayo na ang Diyos ng isang bagong kinatipang bayan. At ito ay ang kanyang iglesia na binubuo ng mga Israelitang nanampalataya kay Kristo at ng mga hentil nanampalataya kay Kristo. Ito na ang bagong bayan ng Diyos. At ang bagong bayan ng Diyos ay kinabibilangan ng mga individual na tao mula sa iba't ibang kultura, lingwahe, bansa at lahi. Therefore, isang esensyal na bagay na tiyakin mo, ikaw ba'y kabilang sa bayan ng Diyos? Ikaw ba'y kabilang sa bagong kinatipang bayan ng Diyos? Huwag mo lang sanang tanungin ang sarili mo o alamin, ako ba'y Pilipino? Ano ba ang lahi ko? Tama naman, alam mo naman kung sino ka at ano ang lahi mo. Alam mo kung ano ang nationality mo. Sana hindi lang yon ang siyang bigyan mong pansin, kundi isipin mo rin, ako ba'y kabilang sa bagong bayang kinatipan ng Diyos? Ako ba'y kabilang na rito o nasa labas pa nito? Furthermore, brethren, ang pagpapala sa bagong bayang kinatipan ng Diyos na ito, ayon sa binasa natin ngayon, sa Isaiah chapter 65, sila daw ay in-incorporate o isinama sa isang bagong nilikha. Isang bagong nilikha. Isipin nyo mga kapatid na nung isulat ni Isaiah ito ay 700 years before the actual coming of Christ. And here, Isaiah
prophesied a blessing, that there will be a new creation in the future. You know, Isaiah is the most quoted prophet in the New Testament. Napakadami niyang propesiya na kinote at na-fulfill din sa bagong tipanan. At sa kasong ito, binanggit niya yung terminolohiya na very interesting sapagkat unang-una niyong mababasa, binanggit niya ito rito, at ang ginamit niyang salita ay heaven and earth. Di ba? Sa verse 17. Heaven and earth. At kapag binabanggit ang salitang heaven and earth, ito ay tumutukoy sa whole creation. Sa kabuuhan ng sangnilikha. Saan yung unang nabasa yung salitang heaven and earth? Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. So saan tumutukoy yun? Sa creation, sa buong sangnilikha ng Panginoon. However, ang isang nakakagulat dito, ang ginamit ni Isaiah ay hindi lang basta heavens and earth. Sabi niya, God will create new heavens and a new earth, signifying a new creation. So, matapos ang napakadaming propesiya ni Isaiah patungkol sa judgment, patungkol sa punishment, patungkol sa invasion ng mga bansa dahil sa kanilang pagsuway at rebelyon, narito ang sa huling bahagi ng kanyang aklat ay ipinresent niya ang isang propesiya ng pagpapala that God will create a new nation that He will bless, and this nation will no longer break His covenant, and this nation, itong matindi, will be included to a new creation. The new heavens and new earth. So, isang bayan na kalulugdan ng Diyos, at yung bayan na yan ay ibibilang niya o isasama niya sa isang bagong nilikha na gagawin niya. Ngayon, ang tanong, kailan natupad ito? Kailan natupad ito? Merong iba't ibang school of thought. The first school of thought suggests that this refers to the end times. Ito ay mangyayari sa pagdating ng Panginoong Kristo. Pero mahirap i-reconcile kung yun ang paniniwala natin. Sa verse 20, sapagkat sabi sa verse 20, meron pa daw mga taong mamamatay. At meron pa raw makakagawa ng kasalanan. Di ba sabi doon, the young man shall die 100 years old, and as the sinner 100 years old shall be accursed. Meron pang nakakagawa ng kasalanan eh. At meron pa raw mamamatay. Eh di ba, sa huling araw ng pagdating ng Panginoong Kristo, wala nang kamatayan doon. Ang pangalawang school of thought ay yung paniniwala, karamihan ng mga dispensational brethren natin, na merong darating si Kristo at magtatayo siya ng isang millennial kingdom, na sa loob ng 1,000 taon, magkakaroon ng global peace sa mundong ito, at magagawa ng mga batas ang Panginoong Kristo, at siya ay maghahari doon sa Jerusalem. Yun ang kanilang paniniwala. Ngunit, hindi ko bibigyan ng detalye itong paniniwala nito. Hindi ito klarong sinusuportahan ng banal na kasulatan. Ang mga proponent ng millennialism also claim na sa millennial kingdom, ay maibabalik daw yung mga sakripisyong ginagawa sa lumang tipan. Magkakaroon ulit ng templo. At magkakaroon ng sacrificial system. At kung gayon, ito'y kukontra sa sinasabi ng bagong tipan, lalo na sa Book of Hebrews, na tinupad na lahat ni Kristo. Tinapos na lahat ni Kristo ang lahat ng mga sakripisyo sa lumang tipan sapagkat siya ang ultimong sakripisyo para sa mga makasalanan. Eh ano ngayon? Saan natin makikitang natupad ito? Pinaniniwalaan natin, mga kapatid, na ang propesiyang ito ay natupad na, partially, nung unang dumating si Jesus Christ dito sa mundo. Kung tawagin natin yan sa theology ay the inauguration of God's kingdom. Ito ay and will fully realize at the second coming of Christ, or the so-called the consummation of God's kingdom. Natupad na ito nung dumating si Kristo. Totoo, nandito pa rin tayo sa mundong makasalanan, pero sa sino mang nanampalataya kay Kristo,
nakipag-isa kay Kristo, merong isang bagay na dinala si Kristo sa mundong ito. At ano yun? Ang inaugurasyon ng isang bagong nilikha. The inauguration of the new creation. Now, to prove that point, na-fulfill yan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ano sinabi ni Paul? Dapat ko rin ipaliwanag yan. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Pansinin ninyo, creation na naman ang binanggit. At gusto ko lang ding liwanagin, nasa original na salita, yung salitang he, wala po yun sa original. Wala yun sa original. Kaya nga kung aalisin natin ng he, dapat ganito ang translation. If anyone is in Christ, new creation. Hindi yun tumutukoy sa'yo. Hindi ito tumutukoy sa personal na ikaw. Ito'y tumutukoy sa sangnilikha. May ginawa si Kristo nung dumating siya rito sa mundo, sa kanyang unang pagparito, dinala niya ang isang bagong nilikha. At ang sino mang nanampalataya sa kanya, isinama niya sa kanyang bagong nilikha. Kaya nga kung ikay kasama sa bagong nilikha, ikaw ay dapat mabuhay bilang isang bagong tao na may bagong pag-iisip at may bagong pananaw bilang sa bagong nilikha ng Diyos. At ang simpleng mensahe ko na gustong bigyan diin na ito, believers are included in God's new creation. Yes, brethren, kung ikaw Christian ngayon, nabubuhay ka pa rin sa mundong ito na makasalanan, kasama po pa rin ang di mananampalataya, makikita mo pa rin yung mga injustices, makikita mo pa rin yung kahirapan, yung iba't ibang kaguluhan, conflict, nandyan pa rin, commonplace pa rin yan. However, kung ikaw ay mananampalataya ngayon, you must keep in mind that Christ came into this world not only as Redeemer, not only as Savior, bringing forgiveness and salvation to His elect, but also, He came to this world to bring something far greater. Something unseen, hindi nakikita ng mata ng karamihan. Dinala niya ang isang bagong nilikha. Si Kristo. Inaangkin niya na ang mundong ito para sa Kanya. At ang ebidensya na ito'y totoo, tinatawag niya ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo na manampalataya sa Kanya. At maraming nanampalataya, hindi lang nanampalataya, kundi sumusunod sa Kanya. At kung ikaw ay isa sa mga tinawag ng Panginoon, nanampalataya kay Kristo, tagasunod ni Kristo, dapat mapuno ang iyong puso ng kagalakan at excitement. Bakit? Bahagi ka ng isang bagong nilikha na inangkin ni Kristo. At sa huling araw, lulubusin niya, huhustuhin niya ang pag-angkin dito. Meron dalawang katangian na gusto kong makita natin sa bagong nilikha ng Panginoon na tinupad na ni Kristo ng kanyang unang pagdating. First of all, tatawagin ko itong purposeful activity. Secondly, peculiar affinity. Purposeful activity and then peculiar affinity. First of all, purposeful activity. Under this, ang ibig sabihin ng purposeful activity, lahat ng gagawin mo ay within the purpose of God. And because it is within the purpose of God, your mission is fulfilling. Your mission is fulfilling. Verse 20. No more shall there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not fill out his days. For the young man shall die 100 years old, and the sinner 100 years old shall be accursed. Now, I just want to explain, brethren, yung verses 17 to 22, ito po ay isinulat in a poetic manner. It means, kapag ang isang literature ay nasa poetic manner, we should not interpret it literally. Marami rito symbolic.
No? Pansinin niyo yung sinabi rito. No? Ang sabi, wala na daw mga infant. Wala na daw mga sanggol na mabubuhay lang ng ilang araw. At wala na daw, at ang mga matatanda will fill out his days. Walang matanda na hindi niya ma-fill out his day. The young man shall die 100 years old, and the sinner 100 years old shall be accursed. Now, ano yung punto ron? Ibig sabihin, ganito kasi mga kapatid, sa human perspective, di ba, alam naman natin to, kapag ang isang tao nabuhay lang ng maikli sa mundo, siguro sasabihin natin sa kanya, napakasayang naman. O kaya, di ba, nagkaroon ka ng baby, tapos, patas namatay. Anong sasabihin mo? Sayang, di ba? Sayang naman. O kaya, bata pa namatay. Yung isang tao, may mga kapatiran tayo rito, bata pa, namatay. Anong iniisip natin? Naku, marami pa sana siyang pwedeng gawin. No? Marami pa siyang potensyal. So, madalas na iniisip natin, kapag nabuhay lang siya ng maikli, ang buhay niya ay unfulfilled. He lived a waste or in an unfulfilled life. Now, sa lumang tipan, particularly sa 10 utos, alam natin na mayroong pangako doon para sa mga bata. Ano yung pangako sa mga batang gagalang sa kanilang mga magulang? Ano yun? Hahaba ang buhay. Now, hindi ibig sabihin na hahaba ang buhay na aabot ng 200 taon o 300 taon. Anong ibig sabihin ng hahaba ang buhay? Magiging fulfilling yung life nila. Tama ba? Hindi magiging wasted yung life nila. This is not a promise of a length life, but fullness of life. In this context, yung prophet, sinasabi niya, ang sino mang kabilang sa bagong nilikha ng Panginoon, mabubuhay siya ng merong fulfillment. May fulfillment. Sa bagong tipan, ang pangako, hindi lang long life para sa mga nakay Kristo. Anong pangako? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Ano bang meron pa ba kayong alam na mas fulfilling na buhay kesa doon sa magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Meron ka pa bang alam? Can you think of a fulfilling life other than an everlasting life? Meron pa ba kayong naisip? Pero yun ang pangako ng Panginoon. Kung sino man ay nanampalataya kay Kristo, magkakaroon siya ng walang hanggang buhay. Ano ngayon kung mag-set ka ng record sa mundong ito na ikaw ang pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo, kung wala ka naman buhay na walang hanggan? Ano naman kung matanda ka, malakas ka pa, nagtatrabaho ka pa, hinahangaan ka ng marami, pero wala ka naman buhay na walang hanggan. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, gaano man kahaba at kaikli ang buhay mo ay within His purpose, and your mission is truly fulfilling. And so I would like to ask you here, especially the young people, all of us here, do you possess the promise of eternal life right now? Nagtataglay ba kayo ngayon sa buhay ninyo ng pangako ng walang hanggang buhay? Sana wag nyo lang isipin, sana humaba ang aking buhay. Wag nyo lang isipin, sana katulad ako ng iba, umabot ng 100 taon para magkaroon ng 100,000. Kundi isipin nyo, meron ba akong buhay na walang hanggan? Meron ba akong walang hanggang buhay na ito ang pinaka-most fulfilling life in this world? At gusto kong sabihin, walang ibang pwedeng magbigay niyan, kundi si Kristo lang. Only Christ Jesus can offer that kind of life. Your mission is fulfilling. But not only that, your mission is fruitful. Verse 21 to 23. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit.
They shall not plant and another eat. For like the days of the tree shall the days of my people be, and my chosen shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain or bear children for calamity. Ito pa yung isang matinding pangako ng buhay sa bagong nilikha. Hindi lang ito purposeful dahil may dalang fulfillment ito, kundi dahil anuman daw ang ginawa mo ay hindi na nanakawin sa'yo. Ibig sabihin, hindi nanakawin daw yung mga mana mo o produkto ng mga pagpapagal mo. Ano yun? Ibig sabihin, nothing you do according to God's purpose in your life will be wasted. All your labor will not be in vain. That's as simple as that, brethren. Diba sabi niya, walang sino mang magtatayo ng bahay, iba ang titira. Walang sino man ay magtatanim, iba ang kakain. No? Ang ibig sabihin nun, hindi fruitful yun. Kasi iba na kinabang. Ang sinasabi niya rito, ang sino mang na kay Kristo na nasa bagong bayan ng Diyos at bagong nilikha ng Diyos, lahat ng gagawin niya may meaning. Lahat ng gagawin niya ay hindi mawawalan ng kabuluhan. May significance. This is a significant difference between Christians and the people of this world. Ang mga tao dito sa mundo, nai-engage sila sa iba't ibang klase ng gawain, pero para sa sarili nilang fulfillment. Para sa sarili nilang enjoyment. Pero yung mga Christian, nai-engage sila sa iba't ibang mga gawain para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kanyang layunin. Dahil kabilang sila sa bagong nilikha ng Diyos. Kaya, kung ang isang Kristiyano gagawa ng kahit na simpleng bagay lamang sa mata ng iba, pero ginagawa nila para sa kaluwalhatian niya at sa layunin niya, ito hindi mawawalan ng kabuluhan. Maaring ang resulta nito ay simple at walang kabuluhan sa visible eyes ng mga tao sa mundo, pero sa harapan ng Diyos, ito ay may kabuluhan. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10 verse 42 na kung ang sino man daw ay magbibigay ng kahit na isang basong may malamig na tubig, no? Sa mga maliliit na ito, dahil siya'y alagad ko, sabi niya, he will by no means lose his reward. You see that? Magiging fruitful yung life mo. Kung ikaw ay na kay Kristo. Kaya hindi ito literal na, di ba sabi, baka iniisip nyo, tatayo ako ng bahay, iba titira. Baka ganun ba? Hindi. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, may kabuluhan. Dahil ginagawa mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na maliliit na bagay. Kahit simpleng bagay sa paningin ng tao. Kahit hindi spectacular. Kahit hindi exciting sa tingin ng marami. Pero ginagawa mo yan para sa kanyang kaluwalhatian, fruitful yan. So while Christians are called to carry out their mission according to God's purpose, we should recognize that everything that we do for the Lord, for God's glory, will never be in vain. Will never be in vain. God will honor that. Especially if you do that because of His glory and with good motive. Pero dapat din nating tingnan na siyempre, walang one-size-fits approach to fulfilling our mission. Ibig sabihin, hindi iba-iba ang tawag ng Panginoon sa atin. No? Ang iba tinawag na mangaral, ang iba tinawag na mag-serve in other ways, yung iba tinawag na magpayo, yung iba tinawag na mag-encourage, yung iba tinawag na mag-assist, yung iba tinawag na maging missionaries, yung iba tinawag na maging administrator, mag-lead, mag-organize. Yung iba pinagpala ng Diyos ng kaloob ng pagkakaloob o gift of giving. Kasi pinagkatiwalaan siya ng Diyos ng mga resources na mas malaki kaysa sa iba. Pero ginagawa mo ito para sa Kanya. Iba-ibang tawag ng Panginoon. Huwag natin isipin na ang mga tumatayo lang sa pulpitong ito ang siyang
kalugod-lugod sa Diyos. Kahit na nakaupo ka dyan, pero may ginagawa kang nagbibigay ambag para sa kaluwalhatian niya, bilang kabilang sa bagong nilikha niya, ito ino-honor ng Panginoon. At makikita mo yung bunga nun. Nung panahon ng slave trading, may dalawang tao na lumaban sa legality ng slave trade, pagtitrade ng mga slave. Di ba? Nung panahon na yon, ang mga, I think, 17th century hanggang 18th century, ang pangangalakal ng mga alipin ay isang legal na gawain. Ang unang nakakita ng pagkakamali na ito ay si John Newton, na siyang sumulat ng Amazing Grace. Nakita niya ang pagkakamali ng pagiging slave trading dahil siya mismo ay dating ganun. Dati yun ang kanyang trabaho, nung makakilala siya kay Kristo, isa sa ang ginawa niyang paraan ng pakikipaglaban sa slave trading ay sa matapat na pangangaral ng salita ng Diyos bilang pastor sa Inglaterra. Pero meron pang isang tao na ang pangalan ay si William Wilberforce. Nilabanan niya rin ang slave trading. Bilang miyembro ng parliament ng England, British Parliament. Nagbigay siya ng maraming panukalang batas para patigilin na at i-abolish na itong slave trading. Alam nyo mga kapatid, parehong namatay itong dalawang ito na hindi nila nakita ang produkto ng kanilang pagpapagal. Pero noong 1833, tuluyang inabolish ang slave trading sa Europe at sa iba't ibang bahagi ng Africa. Nagkaroon ng bunga ang kanilang pagpapagal. Ginamit ng Panginoon ang kanilang mga pagpapagal para sa isang mabuting simulain. Ano man ang gagawin natin para sa kanyang kaluwalhatian, maaaring hindi makikita agad ng ating paningin ang resulta nito, pero mayroong bunga ito. At maaaring hindi tayo makikinabang ng bunga nito ngayon. Maaaring ibang tao, o maaaring ibang lahi na, o ibang henerasyon na. But remember this, for the person who is in the Lord, his mission will always be fruitful. First, purposeful activity, your mission is fulfilling, your mission is fruitful. Let's go to the second heading, the peculiar affinity. Under this, let me say that para sa mga taong kabilang sa bagong nilikha ng Diyos, merong special affection ang Diyos sa Kanya. Basahin natin yung verses 18 to 19. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. Again, brethren, this is not the Jerusalem in the Middle East. This Jerusalem represent God's people. Represent God's peculiar people. Now remember, in the book of Revelation, nakita ni John na bumababa ang Jerusalem mula sa itaas. Paano bumababa? Di ba ang Jerusalem ay nasa baba na talaga? No? Ibig sabihin, ito isang nagre-represent ng bagong bayan ng Diyos. Bagong Jerusalem. Pag sinabing Jerusalem, nire-represent ito'y bagong bayan ng Panginoon. At ang sabi rito, sa bagong bayan ng Diyos, meron siyang special affection. Sabi niya, I will be glad, no? But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. And I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. Sinasabi niya rito na ang bagong Jerusalem, ang sabi ng Panginoon ay gusto kong maging masaya sila. Gusto kong mag-enjoy sila. Pero hindi ito kagalakan na katulad ng kagalakan na meron ang mundo. Isang espesyal na kagalakan ang ibibigay ko sa kanila sapagkat meron akong espesyal na damdamin sa kanila. Di ba parang katulad natin,
Marami sa atin mahihilig sa mga bata, magiliwin sa mga bata. No? Nakakatuwa nga dito sa church natin, magiliwin tayo sa mga bata. Pero tiyak ko, kahit na ikaw ay nag-enjoy sa mga bata, pero meron kang special affection sa anak mo. Na? May special affection ka. Kita mo, sa park, naglalaro ang napakaraming bata, natutuwa ka, no? Nagtatumbling, no, naghaharutan, gumagapang. Pero yung mata mo nandoon sa anak mo, no? Tama ba? Meron kang special affection. Gusto mong mag-enjoy siya. Okay, nag-enjoy yung mga batang iba, pero mas gusto mo nag-enjoy yung anak mo. Na may special affection ka. May mga katulad ko, 'di ba? Ngayon, wala na akong malaking anak, syempre. Nag-enjoy ako sa apo ko, no? Nakikita ko rin yung maliliit na bata rito, natutuwa ako, pero syempre, special ang tingin ko sa apo ko. Sapagkat meron akong special affection sa kanya. Naintindihan natin yun? Ganon din naman ang Panginoong Diyos. Meron siyang special affection sa kanyang mga tao. At gusto niyang maging masaya sila. Gusto niyang maging magalak sila. At ang kagalakan nila ay kagalakan niya rin. Di ba pag ang mga bata, nakikita mo, lalo na yung mga anak mong baliit pa, pag ngumingiti, di ba? Nag-smile, tumatawa, natutuwa ka eh. Masaya ka rin eh, di ba? Ganon din ang Panginoon. Pwede nating ilagay ang Diyos sa ganitong klase ng kalalagayan. God is like that toward those who are member of His new creation. Sila'y nakikihalo rin sa iba't ibang klase ng mga tao. Nararanasan din nila yung mga iba't ibang pain and struggle tulad ng ibang tao. Pero dahil pinagpala sila ng Diyos ng kagalakang hindi tulad ng kagalakang ini-enjoy ng mundo, meron silang espesyal na blessing galing sa Kanya. At yung kagalakan na yun, hindi ito kagalakang lumilipas, kundi ito yung kagalakang permanente, kagalakan ng pagkakaroon ng relasyon sa lumikha at nagsusustento ng sanglilikhang ito. Special affection. But not only that, special attention. Verse 24. Before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. Ang Diyos dito ay inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang magulang. Di ba mga magulang, no? Lalo na pag mayroon kang maliliit na bata, mga sanggol pa, alam mo, ganitong oras, iiyak yan. Bago pag-iyak niya, meron ka na nakahandang gatas para sa kanya. Hindi mo naman hinihintay yan na umiyak, no? Pero ba ganon? Hintayin na lang natin umiyak. Sayang yung gatas eh. No? Sayang naman, mahal. Meron ba ganon? Hinanda mo na yan, no? No? Nung iniwan sa amin yung apo namin, nilagay na ni Mariela yung mga iba't ibang yung gatas, no? Ganitong oras, papainumin, ganyan. No? Siyempre, di ba? Hindi mo hihintayin yun. Isang araw na. Hindi pa humihingi ng gatas. Okay na okay ang aking anak. Saya naman, Hindi ako gagastos ngayon. Siyempre, di ba? Nakahanda ka lagi. Kahit na nga hindi siya umiiyak. No? Dahil kailangan niya na, padededehin mo na, bibigyan mo na ng pagkain. Ikaw pa nga ang malulungkot kapag ayaw kumain. Ganun natin tingnan ng Diyos. Hindi siya malayo sa kanyang mga mananampalataya. He is always present and attentive. He is not a great God in a great somewhere. And this is a motivation for us to pray and to come to Him at any time, whether we have need, whenever we have need and burden and worry or confusion. Because God has a special attention to us. 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. Di ba, madalas nawawalan din tayo ng signal. Pagka napunta ka sa isang location, walang signal. Walang battery. No? Lobat na. Pero pag nanalangin tayo, sa Diyos, laging may signal yan, mga kapatid. Laging full ang signal niyan. Let us then take the full advantage of this blessing in the new creation. So you have to give time in your prayer.
Kamusta yung inyong buhay panalangin? Tinatamad ba kayo? Manalangin? Wala na kayong panahong mag-pray? Ha? Tinatamad din kayong umattend ng prayer meeting? Tulog na lang muna ako. Pagod na eh. Imagine, brethren, ang Diyos may special attention sa ating mga panalangin. Why don't we grab that opportunity? Not only that, verse 25, sabi, the wolf and the lamb shall graze together. The lion shall eat straw like the ox, and the dust shall be the serpent's food. Again, brethren, huwag niyong gawing literal yan, ha? Dire mo? Yun daw mga lobo at saka yung mga kordero, manginginaing magkasama. Pwede ba mangyari yon? Ha? At ang leon, kasama ng mga ox, at yung dust daw, yung alikabok, yun ang pagkain ng mga ahas. Now, ano ito? We should not take that literally, brethren. It simply means, ano ba yung wolf? Ano ba yung lion? Ano ba yung mga serpent? Di ba ito yung mga nakakatakot at mapanganib na mga hayop? No? Di ba Genesis? Ha? No, nagpaayos ng bahay si Genesis dahil may nakapasok na ahas sa bahay nila eh. No. Siyempre, hindi niya hihintayin na makagat yung kanyang anak o siya. Naintindihan niyo yun? Nakakatakot eh. Panganib yun eh. Eh anong ibig sabihin yan? Ibig lang sabihin, mga kapatid, para sa mga taong kabilang sa bagong nilikha, may panganib pa rin, pero yung panganib na yun, hindi na siya magiging hadlang. Hindi na siya magiging balakid para hindi mo ma-fulfill ang tungkulin mo. Hindi siya magiging hadlang para hindi mo maganap ang tungkulin mo. At hindi rin siya magiging hadlang para hindi mo tanggapin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa iyo. Sapagkat maaaring humarap ka sa panganib, humarap ka sa iba't ibang klase ng problema sa buhay, na maaari ring mamatay ka dahil sa mga problemang ito at maaring panganib na ito, pero kailanman hindi aalisin nun ang katotohanan ang iyong reward ay nakapreserve sa Panginoon. This is our life in the new creation. What more could we ask for? Make sure you belong to it. And the only way to enter into this realm is to be in Christ Jesus. Let's pray. Salamat po sa mga salita mo na aming napagbulayan sa hapong ito. Salamat sa katotohanan ngayoy ang lahat ng mga mananampalataya ay kabilang sa bagong nilikha. At kung meron kaming nariritong kasama na wala pang katiyakan na siya kabilang na sa bagong nilikha, hipuin mo ang kanya pong puso, aming Panginoon. Sana'y makita niya ang katotohanan kailangan niya si Jesus. Muli, ang parangal at ang papuri ay tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen.